Bukod kay 95W, yung nabinabantay natin na tropical wave, isa na ring bagong invest na tinawag sa 96W. Magiging ganap na bagyo din ba ito? Alamin. Epekto ng southwest monsoon, magpapatuloy pa rin ang maulang panahon sa kalurang bahagi ng Luzon at southwestern Luzon. Ilang bahagi pa rin sa eastern Mindanao at ilang bahagi ng Visayas magiging maulap din at kalat-kalat din ang mga pag-ulan ang inaasahan na may kasabay na mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Ilang bahagi naman sa silangang bahagi ng bansa kabilang na ang Bicol Region at northeastern part ng Visayas, bagamat maulap, katamtaman ang panahon at mas hot at humid ang panahon sa kanila ng bahagya. At bagong magnitude 5, nagpayanig na naman sa may bahagi ng Balot Island, Davao Occidental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 27, 2026. Ang oras sa ating boss may maga alas 11:29 na o 30 na ng umaga. Nakakaranas tayo ngayon ng southwest monsoon rains na nagpapaulan ngayon kasama ang Metro Manila at ilang karatig pa rin makikita sa ating Doppler radar dito sa dashboard at ilang bahagi pa rin sa may bandang Malabon hanggang bandang Bulacan po. Inaasahan niya sa maghapon magkakaroon tayo ng mga scattered habagat rain showers kabilang na ang bandang kanluran po ng Zambales area which is patuloy na umiiral po yung ating habagat ngayon. At sa ating lightning detection system, kung titingnan naman natin, yan, ang kasalukuyang pinakamalapit na lightning strike sa amin so far ay nasa 527 lightning strikes. So nagkakaroon tayo ng medyo bursting ng intermittent lightning noise. Yan, although walang masyadong mga pagkulog at pagkidlat ngayon na malapit dito sa atin sa bansa, may mga mangilan-ngilan pa lamang sa ngayon ang mga pagkulog at pagkidlat. At least meron tayong 11 lightning strikes in outer at sa loob ay mga 4 lightning strikes po. At patuloy po na magkakaroon ng mga ilang mga pagkulog at pagkidlat at lalo na't iiral yan ha sa maghapon na tuloy-tuloy po mga folks. So nakataas ngayon ng thunderstorms ayon sa data feed Pag-asa, sibatang bahagi dito sa Southern Luzon area kasama na ang bandang Catanduanes, Sorsogon at Northern Samar at Masbate. So kasama na din ang bahagi po yan ng Eastern Samar at most of Southeastern Luzon. So sa Bicol Region kasama ang Catanduanes mula Caramoan at Biga. Sa Sorsogon naman mula Puerto Diaz hanggang Gubat. At Northern Samar naman dyan sa San Vicente at sa Masbate, sa San Jacinto at San Fernando. 1 to 2 hours na effectivity dito, kasama na ang bahagi pa rin ng Mindanao na may kasama daw na may light to moderate rain showers. Ayon sa monitoring ni Pag-asa sa bandang Mindanao, ay ang buong kasama na ang halos buong parte ng Mindanao, ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan at Agusan del Sur. Mapanorte man yan o pa Agusan del Sur area. So kasama na ang most of Dinagat Islands na dyan at ilang bahagi ng Maguindanao del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, yan. Kasama po yan ha, at Davao Oriental area at sa may bandang Tarragona City at Samati. So 1 to 2 hours ang persisting yan. So magdala ng payong at ingat sa mga pagkulog at pagkilat dahil inaasahan nga po natin ang malawakang ulan. Although kung titingnan natin yung Doppler radar imagery ay halos walang gaanong maabot sa Mindanao. So dapat may ilagay na Doppler radar na dyan ano. Pero dito sa bahagi nga ng kanluran nga po ng Visayas, makikita natin sa Doppler ang malawakan ng reflectivity na nagkakaroon nga ng maulang panahon dito nga po sa parte na yan ng Occidental at Oriental sa may banang Negros Oriental at Occidental. Nakita natin sa bahagi nga po nito ng Sipalay, nakakaranas sila ng mga ilang moderate to rain showers o heavy rain showers kabilang ng Hinabuan, Basay at Sipalay. Ayan, nakakaranas sila ngayon ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers dyan. Nasasagap ngayon ng Doppler radar. Ayan.
Yan po yung mga pag-ulan. At umaabot yan dyan sa may bandang Mabinay, yan, Mabinay area, hanggang dyan sa may bandang Tanhay. So makakaranas kayo ng mas maulap na pawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa Luzon, may mga ilang light to moderate rain ang pakalat-kalat na umiiral ngayon. Dito sa may bandang Gapan, Nueva Ecija, ilang banda ng Santa Rosa, Laguna, Bulacan, yan, kasama na ang parting Baliwag, may mga light to drizzle sa moderate rain showers, scattered po ito, hanggang dito sa amin sa Caloocan, ayan, kasama na ang Quezon City na nakaranas nga kami ng ilang pag-ulan kanina lamang, yan, kitang-kita po. So sa estimated po ng Doppler, ay aabot ito ng at least mga light to moderate rain showers, ang asahang mga pag-ulan, ayan. Then maya-maya, titila uli siya. So medyo pabugso-bugso po na mga ilang light to moderate rain showers ang inaasahan natin. Yan, pinakita ko na sa inyo yung pinaka-actual na Doppler radar imagery. So sa ating current conditions, overcast, gloomy tayo, haze at mostly cloudy po tayo mga folks. At makikita natin na despite na haze ay nakakaranas tayo ng mga ilang light drizzle rain showers. Ayan, kitang-kita naman yung mga folks. At marami na po tayong binabantay na aktibong low pressure, pero itong dalawa pa-dissipate na yan dahil nasa extratropical zone na ang dalawang yan, maging si Higos. May nga lang tayong bagong dalawang low pressure area na binabantayan dyan sa silangang parte ng bansa. Yung isa halos papasok na po ng Philippine Area of Responsibility, which is tatalakay natin yan maya-mayang konti. Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang ngayong 10:05 AM, pinakamababa ang 24.4 degrees Celsius. Kahapon, yung pinakamataas sa amin ay 32.1 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:48 PM. Ibig sabihin lamang yan ay mababa ang aming heat index. Comfortable tayo ngayon mula kahapon at umabot nga po sa 46.1 degrees Celsius ang aming heat index. So, mababa na yan. May tuturing natin na mababa yan. Dahil kung titingnan natin sa instrumentation reading ng ating init factor ay nasa 37 degrees Celsius. So, 37.8 degrees Celsius yung instrumentation reading natin ng ating heat index. So, mababa. Kung titingnan naman natin sa pinaka-almanac natin, mula sa aking instrumentation reading ay nasa 41.2 degrees Celsius po yung extreme caution since 9:17 AM. 41 degrees Celsius daw ayon kay SMWF, so tugma naman sila. Wala tayong magiging problema mga folks. At sa automatic weather stations mula sa data feeding Pag-asa, kita natin ay pinakamataas na heat index dito pa rin sa Diet Camarines Norte na may 46 degrees Celsius as of 9 o'clock. Pero yung mga around 10 o'clock, mga sa Apari Cagayan na may 43 degrees Celsius heat index, although comfortable naman may tuturing yan, pero nasa pasok pa rin yan sa bandang danger level between 42 to 51 degrees Celsius. So wag po rin nating babaliwalaan yan mga folks. At mula sa PA16 in past 24 hours, number 1 pa rin ang Tugigaraw sa may mainit na temperatura 38.7 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17.2. At sa Iba, Zambales, nakatotal na 54.9 mm total rainfall tayo. At sa average wind speed naman sa Subic Bay na may 17.1 km per hour po ang hangin. So dito sa amin sa Caloocan, inulan kami ngayon. Ay total ngayong araw ay 14.7 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan. At yung average wind speed sa amin sa Caloocan so far ay 2.1 km lamang, mahina. Pero nagbubugso kami ng bugso ng hangin, pumapalo pa rin yan ng 52.6 km per hour or mga sa around 16.7 km per hour average wind speed. Sa atin namang outside humidity, meron tayong 82% na outside humidity, mataas ang concentration at bumaba ito ng 14% since last hour. Balikan lang pala natin yung ating rainfall sa amin sa Caloocan dahil kahapon meron kaming 3.0 mm na total rainfall. So, nasa 80.7 mm na kami at total June rainfall namin ay 296.4 mm. Ibig sabihin po ay eksakto ang aming average rainfall ngayon at maaari pang mahigitan yan dahil patuloy pa rin na nakakaranas ng pag-ulan sa Metro Manila, scattered rain showers. Ibig sabihin nasa around June average rainfall na po kami. Ibig sabihin lang ay walang pinagbago halos ang average rainfall namin despite na meron tayong El Nino. Yan, so balik tayo sa barometric reading ay nasa 1,006 hectopascals tayo, mabagal ang pagbaba since last hour.
high tide and low tide status natin nasa at least high tide po tayo ngayon, mataas ang sea level, at least mga around 1.5 meters po ang taas niyan. Delikado po bumalaot lalo na sa kaluran at silangang bahagi po ng Luzon, lalo na dyan sa may bandang La Union na. So malakas din ang alon ang inaasahan sa may bandang Siargao Island at Dinagat Island. Ingat po dahil malakas po yung bugso natin ng wind swell. So may yung ating ocean swell dyan sa may bandang Dinagat Islands, malakas po. Ganon din sa may bandang Southeastern Luzon at kanluran naman ng Nodo Luzon sa may bandang La Union, pataas yan. Delikado po pumalaot dyan mga folks. Sa atin na maalmanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at lulubog po itong mamayang 6:28 PM. At sa ating moonrise and moonset, waxing gibbous na po tayo at 93% illuminated. Malapit na pong mag full moon. Pero mamaya pa po ito mag-moonrise at 4:17 PM at lulubog po ito kinabukasan ng madaling araw at 3:39 AM. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, Linggo, inaasahan natin partly cloudy ang ating maghapon na may localized thunderstorms. Very obvious naman po yung habagat rain showers na 100% chance of rain tayo. At yung ating local weather advisory dito sa baba mukhang hindi gumagana. So ayusin natin yan mga folks. Tingnan natin ang problema. Kung may babaguhin ba sa script dahil nagbabago-bago po yung pattern ng data sa server ni Pag-asa. At mula naman sa forecast bukas na Linggo, maulap pa rin tayo at inasa nating maulan na scattered rain showers. Meron daw na maulan sa umaga. May morning rain showers daw bukas. So tingnan na lang natin kung pumasok yan. Chance na pag-ulan, 68 to 70%. Pero ngayong araw, 100% chance. Highest and lowest temperature expected, maglalaro between 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. So, diretso mo tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Ginagamit natin ngayon yung ating high resolution satellite imagery. Ito yung isang version ng Himawari 8 and 9 ni Japan Meteorological Agency na may mas mataas ang resolution na image. Kaya mas maganda yung quality, mas matingkad pa yung clarity niya. Bahagya lamang dito sa ating ginagamit na isang Himawari 8. Malinaw din siya at matingkad. Kaya lang mas mataas po yung high resolution nito. Kaya yung isa, yung high res natin ay mas mataas. Kaya medyo mas mabigat yung load ng page nito. Pero ang mahalaga po nito, sa gustong makakita ng mas high clarity ang satellite imagery natin, meron na po tayong bagong satellite imagery. Yan. So, at least marami tayong mga backup for satellite information para kapag yung mga iba ay hindi available, meron tayong available na iba-ibang klaseng satellite imagery na gusto nyo pong makita na meron pa rin tayong available. Yan. So, kinompress na rin natin yung isang satellite imagery. So, kung gusto nyo makita yung CIMMS water vapor gamit ang microwave imagery, nandito yan sa OSM map i-click nyo lamang yung OSM map. Diyan natin nilagay para kinocompress natin yung ating webpage para hindi masyado mabigat ang workload ng ating webpage. Yan, kasi limit lang ating workload ng ating webpage kaya nakakaranas tayo ng error 503. So pasensya na po dahil masyadong mahal pag nagtataas tayo ng service ng internet provider. Nagmahal kasi yung dollar, so nagtaas yung ating piso, so nagmahal din yung services ng ating web hosting. So hindi tayo makapagpataas ng ating web hosting. So kung may makapag-sponsor lang ng internet web hosting na mas mataas ang workload na requirement, ay tatangkilikin natin yan kung may makapag-sponsor. Sa ngayon ay limited kasi yung ating workload ng ating web hosting kaya nagkakaroon tayo ng error 503. So medyo pasensya lang sa ganun na i-reload nyo lang i-reload yung web page. Kung matagal, ibig sabihin sobrang overload na yung mga gumagamit ng ating web page. Over workload na. So antayin nyo na lamang na may umalis na iba, then lilitaw yan sa inyong webpage. So pasensya na talaga dahil hindi natin kaya i-funding ng mas mataas ang web hosting. Mahal talaga yung web hosting Mas mataas ang workload na requirement, mas mahal yung presyo. So alam naman ng mga IT yan at yung mga sumusubaybay sa atin na IT, naintindihan naman yung ibig sabihin yan kapag nagkakaroon ng overload ng workload ng ating webpage. So again, yung ating CIMS, nilipat natin dito nandyan na siya sa OSM map. So gusto makita yung surface map,
Ito po yung surface map. Pag gustong makita po yung surface map mula mismo sa illustration ni Pag-asa, makikita yan dyan. At yung CMS microwave water vapor imagery. So makikita naman natin dito na mataas yung water vapor ng habagat na nagpapaulan ngayon sa timog kanluran ng bansa. Yan o. So kitang-kita po yung water vapor. So sa gustong makita po ha. So balik tayo sa high resolution imagery. Pareho lang yan sa ating all maps at high resolution. Mas mataas lang na resolution ito. So ginagamit natin ngayon dahil inoobserbahan natin kung magkakaroon ng mga bugs. So far maganda naman po yung resulta. Yan, kitang-kita at may outline tayong nilalagay dahil on experimentation, gumagamit tayo ng outline boundary. Mukhang successful naman mga folks. At ito ngayon yung hitsura ng pinaka-color demonstration o yung pinaka-true color regenerative ng Himawari. At napakaganda po ang clarity oh. Yan. Ito yung actual nakuha sa satellite imagery. Makikita po natin ang mapakamalawak na kaulapan na ito sa may bandang kaluran ng Luzon hanggang Saudo Luzon at bandang Palawan na nagdudulot po ngayon ng malawakang pag-ulan. Kasama na ang Metro Manila, Mindoro at buong Palawan at western portions ng Visayas. At sa silangan naman dahil sa extension ng surface trap, lalo na't may low pressure area na ngayon na pumapasok ng PAR na kumikilos pakanluran na nagdudulot yung extension ng trap niya na nagpapaulan naman sa may bandang silangan ng Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao, which is tatalakayin natin maya-maya. So activate natin yung pinaka rainbow sandwich color. Pakita po natin ang malawakan na maulap at maulang panahon mostly sa may bandang western portions ng Zambales, kasama na ang parte na ito ng bandang Olongapo, Subic at Bataan. Kasama na ang bandang Metro Manila at most of Central Luzon. Nakaranas din ng maulap na panahon ang ilang bahagi nga po ng Northern Luzon, kabilang na ang bandang La Union. Then partly to mostly cloudy ang inaasahan sa buong Northern Luzon hanggang bandang Calabarzon area sa Southern Luzon, kasama na. So magiging maulap din ang Laguna, pababa na yan ng Batangas hanggang dyan sa may bandang Quezon Province. Yan, kasama ng ilang isla natin na Marinduque, Romblon, Burias Island at Masbate. Sa most of Southern Luzon, Bicol region kasama na rin although mas makatamtaman ang panahon, pero dito sa may bandang Mindoro hanggang Palawan makikita natin ay mostly cloudy tayo dyan at kalat-kalat mo na may pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa western portions ng Panay Island at Negros region. Ayan may mga ilang light to moderate showers po na pinakita ko sa inyo sa Doppler radar imagery. So mula sa kasama ang Metro Manila, magiging maulap din ang parte ng Quezon Province, kabilang na ang bandang Aurora region. At pagdating naman sa bandang Camarines Norte at Camarines Sur, at least ito katamtaman ng panahon natin, may mga part nito mostly cloudy tayo. So activate natin yung all maps, makikita natin yung heavy rain potential, activate natin ang heavy rain potential. Yan, so makikita po natin yung heavy rain potential po na halos walang gaanong heavy rain dito sa parte nga po ng Luzon. Although scattered rain showers po and localized thunderstorms ang madalas na iiral. At nagkakaroon lang ng heavy rain potential sa may bandang western portions ng Visayas at bandang Mindanao. Sa buong Southern Luzon naman, kasama na ang Bicol region nga po mula bandang Legazpi, Irigang hanggang Sorsogon. Kasama ng Catanduanes, at least katamtaman ang panahon natin yan. Medyo hot humid although partly to mostly cloudy tayo at all times. Kabilang na ang Masbate. Western portions ng Visayas, nabanggit natin na magiging scattered rain showers din tayo. Pero pagdating sa bandang Cebu, Bohol at Leyte, magiging mostly cloudy na tayo dyan at kalat-kalat ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na inaasahan natin lalo na sa Southern Leyte at Southern part ng Eastern Samar. Sa Northern Samar naman, at least katamtaman ng ating pagiging panahon dyan na may mga isolated rain showers sa hapon sa gabi. Pero sa ngayon, at least katamtaman tayo dyan, medyo maaraw at hot humid ang panahon. Pagdating naman sa parte ng Mindanao, ang Northern Mindanao at bandang Caraga at kasama na ang Surigao region, magiging mostly cloudy tayo at mga moderate to heavy rain showers po ang inaasahan dahil po sa extension ng trap o yung surface trap na umiiral dito sa may bandang silangan. So, buong parte ng Surigao del Norte, Caraga at eastern portions ng Mindanao, magiging maulap tayo at mga ilang moderate to heavy rain showers po. Ingat po sa biglang sudden flash floods at mga pagguho ng lupa just in case, lalo na sa parte nga po ng Bayugan, Sibagat at Agusan del Sur. Ingat po, ayan mataas pang heavy rain potential sa inyong area dyan at kitang-kita naman po dito sa bahagi na ito ng Surigao del Norte, kasama na ang Surigao City, Dinagat Island at Siargao Island.
Kasama din ang uulanin ng medyo malupit-lupit ang parte ng Misamis sa Oriental, kasama na ang Camiguin hanggang Cagayan de Oro. Kalat-kalat po ang mga pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog. Of course, ang central ng Bukidnon, magkakaroon ng mas maulap na yung papurin, pababa na yun ng Davao Region. So, expected ang most of Davao del Norte, kasama na ang Davao de Oro, ay magiging maulap at kalat-kalat din ng pag-ulan na may ilang moderate to heavy rain showers na tayo na unti-unting mararamdaman mula dyan sa Katiil, Banganga, Caraga hanggang Mati na po yan pababa ng Governor Generoso. Ingat po sa mga flash floods at biglang mga posibleng mga pagguho ng lupa ha, dahil mas madami kayong nililindol dyan. Ingat na lamang po. Kabilang na ang Davao City na magkakaroon ng maulap na panahon at scattered rain showers and localized thunderstorms. Magiging maulap din at magiging maulap din, although partly tumusikaw di tayo sa buong Sorsogon area. Makakaranas din tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kung i-activate natin ng high resolution satellite imagery, magkakaroon ng mostly cloudy ang parte na ito ng Sorsogon area. Yan, kitang-kita naman po. Yan, ang parte ng Sorsogon area, at least dito, partly tumusikaw di tayo sa halos buong Sorsogon area. Kabilang na ang areas ng North Cotabato hanggang dyan sa member ng Sarangani pababa. Yan, i-activate natin yung modes. Kita natin ang kabilang ng General Santos hanggang dyan sa member ng Maasin, kasama na hanggang dyan sa parte po ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte na magiging partly cloudy to mostly cloudy at all times. At magkakaroon din tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon. Ganon din sa buong Zamboanga Peninsula na makikita natin na mostly cloudy rin ang umiiral. So activate natin ang sandwich mode. Makikita natin at least mga light to moderate ang kadalasan na magiging pag-ulan natin sa Zamboanga Peninsula. Pero sa halos maghapon magiging maulap po ang panahon natin dyan hanggang sa isla ng Basilan at Sulu. Yan. Magiging mas maulap din tayo. Magkakaroon din tayo ng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So ingat po again sa bahagi nga po ng Surigao area, kabilang na Agusan del Norte na magiging mas maulan po tayo. Mga heavy rain showers po ang aasahan natin dyan. Kabilang na ang most of eastern sections ng Mindanao. Sa kanluran naman sa ang western portion ng Visayas, lalo na sa Negros region, ay magiging maulan din na may moderate to heavy rain showers, and the rest naman sa Luzon, kasama ang Metro Manila na makakaranas tayo ng mga scattered rain showers, dulot po ng rainfall ng habagat hanggang dyan sa bandang West Philippine Sea, kasama na ang Palawan area. Yan, ito po yung pinaka-actual na satellite imagery ng sandwich color. Ito po yung pinaka-variated na infrared imagery. Makita natin ang makapal na kaulapan na ito sa member ng Eastern Mindanao at bandang kaluran ng bansa sa Luzon hanggang southwestern Luzon po. So malinaw po na mga area na makakaranas tayo ng mga maulan at localized thunderstorms po. Yan, ito yung kaulapan ng cluster ng Bagong Invest na itinas nga po bilang 96W. Yan, makumpul na kaulapan ngayon yan na kumikilos pa kanluran. So, in-expect natin na magkakaroon ng unti-unting paglapit dito sa silangan ng Visayas at Mindanao na magkakaroon po ng mga intermittent rain showers sa at least within o sa susunod na 48 hours habang lumalapit po itong cluster nito ng Bagong Invest na ito na low pressure area. So, yan po sa gusto makita yung pinaka malinaw at napaka high quality na satellite imagery, pwede nyo na po makita yan dito sa ating satellite imagery 6 section. Pwede nyo po makita po yan mga folks. So yung available lang dito medyo limited lang ang available ng high quality o high resolution, pero sa gustong makita yung mas marami pang detalye, dito yan sa ating all maps kung gusto nyo pa makita. Pero kung hindi naman masyadong ma-scroll sa high resolution images, pwede na po mong gamitin itong ating high resolution images. Meron tayong available dito na natural color imagery, tsaka yung dust para sa approximate area na mataas at makapal na kaulapan. Yung upper low ng kaulapan makikita po yan, at yung low level ng kaulapan makikita yan gamit ang dust ng Himawari satellite. Yan po yung available natin. Ito po yung water vapor. Yan, makikita natin yung water vapor, napakataas sa may bandang Surigao region, Caraga at Northern Mindanao. Ingat po malakas po yan ang water vapor. Ibig sabihin malakas po ang bagsak ng downpour ng ulan yan kapag ganyang kakapal ang water vapor.
Dito sa may bandang Luzon, medyo may nagkakaroon din na makapal na water vapor sa may bandang Bataan at Subic at Olongapo ha. So maaaring magkaroon din tayo ng malakas na downpour ng ulan po dyan. So yan po ang maliwanag mga folks sa gustong makita ang actual na satellite imagery na ating bagong ini-introduce na bagong Himawari high quality satellite imagery courtesy of Japan Meteorological Agency po. So yan po yung status ng ating panahon ngayon mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Well, apat na po yung nasa monitor natin ng TC sector. Although yung dalawa, yung dating si Bagyong Gardo at Francisco na may international name na Mekhala para kay Francisco at Higos naman para kay Gardo ay under extra tropical zone na po itong dalawang ito. Although itong si Mekhala ay halos nandito pa yan sa may bandang Kochi, Japan. Yan, na nagdadala ngayon ng malawak ang pag-ulan dyan si Francisco. Nagdadala pa rin ng maulan dyan sa may bandang Miyazaki. Yan. Pero itong si Higos kasi nasa extratropical zone na po itong isang ito. So halos malulusaw na rin po yan mga folks. Kung titingnan natin yung pinaka floating satellite nila, halos nalulusaw na rin o halos dissipating na rin itong si Mekhala. Although nagdadala pa rin niya ng matitinding pag-ulan dyan sa paligid po ng Miyazaki. So mataas pa rin, nakataas pa rin ng tropical cyclone wind signal dyan sa Japan. Ito namang si Higos, kung mapapansin nyo naman, halos hindi na siya aninag. Sumama na siya sa pinaka-frontal system. Malakas po kasi yung vertical wind shear dito. Ayun, ang lakas ng vertical shear, yung jet stream. Ayan, malakas po yung jet stream dyan. Ayan. Nakita nyo yung galaw ng hangin, yung jet stream. So, yan po yung vertical wind shear na dulot po ng malakas na frontal system dyan. Kaya, napansin nyo si Higos halos hindi na makilala dito sa satellite imagery. And then, may bago tayong binabatayan, si 95W, although disorganized pa po siya sa satellite imagery. At yung bago nating tropical wave na binabantayan, itong si 96W. Ayan. So, yan po yung tatalakayin natin. Hindi na masyado kay Mekhala at Higos dahil wala na yan sa boundary ng domain natin sa Pilipinas. So, ang ating tatalakayin ngayon, yung lokasyon ni 96W. Ang reference point natin ngayon ay ang bandang Dinagang Siargao Island. Yan. Ang layo nito as of 8 o'clock AM nasa 1,155 km east ng Siargao Island. Sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, yung kasalukuyang lokasyon ni 96W. So, nasa 1,007 hectopascals pa rin ang center air pressure nito. Meaning, maliit pa o halos wala pang nakikitaan na potential itong magiging ganap na bagyo pero malino naman sa pinaka-satellite imagery niya na nakikitaan ito ng medyo bahagyang organized development dahil medyo mataas po yung upward low convection and then marami pa siyang nahihigop na water vapor dito sa surface niya at habang kumikilos ito pakanluran at papasok ng PAR at maaaring magdadala yan ng malawakang pag-ulan nga po hanggang sa mga susunod na araw dito sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So paghandaan nyo po mga folks. Yan. Samantalang itong C95W ay sobrang layo pa talaga nitong C95W kaya hindi muna natin siya i-discuss ngayon dahil nasa Marshall Islands pa lamang nakapaligid itong C95W. Yan. I-activate natin open sleep map. Ayan, nasa may bandang Marshall Islands pa lang talaga siya. Almost mid-Pacific, so malayo. Hindi pa natin pwede i-discuss muna yan. Sobrang layo. Although, pakanluran din ng kilos dyan mga folks, kaya hindi pa rin natin naalisin ang pagtutok dyan. Yan. Sa ngayon, yan lang muna mai-report natin. At since itong yung dating dalawang bagyo, wala na pong bantayan sa bansa at sobrang layo na ng dalawang yan. So, ang tututukan natin sa ngayon muna, itong C96W na kung saan mas malapit siya sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung monitor natin, baka biglang magkaroon siya ng rapid intensification just in case na posibleng bigla itong maging isang active low pressure area. So, babantay natin maigi po. So, wala pa po siyang tropical cyclone track combination. Ito po yung huling track ni dating Bagyong Gardo at Francisco. Yan. Under dissipation na po yung dalawang yan. Yan. Extended forecast na po yan. Maging sa Joint Typhoon Weather Center data feed ay extended forecast na lamang po yan dahil naka-apekto ngayon sa may bandang Japan itong dalawang bagyong ito. Yan. Pero wala nang banta talaga yan sa bansa. So, hindi na natin masyado concern yan. At ang tututukan natin ngayon ay si Invest 96W.
Ngayon, sa nagtatanong, magiging ganap na bagyo pa ba yan? Well, again po, sa ngayon, hindi muna natin masasabi na ito ay magiging isang ganap na bagyo dahil again ay under tropical wave pa lamang siya at nanatiling mababa pa ang kanyang tsansa na magiging isang active low pressure area. Well, kung titingnan naman natin sa ating tropical cyclone forecast, yan, anyways, may dinagdagan na natin yung ating tropical cyclone advisory section. Pwede na niyo makita ang tropical cyclone wind signal mula sa data source mismo ni Pag-asa na actual na mabivisualize na natin dito. So hindi na natin kailangan na pumunta-punta sa website ni Pag-asa na kapag sobrang daming gumagamit, sobrang lag talaga. At least meron na tayong detailed information para sa tropical cyclone wind signal. Since wala naman tayong bagyo at wala tayong storm surge, wala pa tayong nakataas na tropical cyclone warning signal. Yan. At least ini-introduce ko lamang sa inyo mga folks yung bago nating dashboard dito sa section ng tropical cyclone and forecast and advisories. Meron na tayong tropical cyclone wind signal monitoring. Yan. Yan. Matagal ko nang pinag-aaralan paano makuha po yan since na-discover na po natin yung boundary at nagagamit na natin. Yan. At least sa ngayon ay wala naman tayong pwedeng makita dito. Antayin natin na magkaroon na may bagyo tayo malapit sa bansa para malalaman natin yung actual na working nitong aking bagong webpage section na tropical cyclone wind signal. Anyway, tungkol naman kay 95W, kung titingnan po natin sa data feed ni Japan Meteorological Agency, shallow low pressure area lang ang indication sa kanya. At kung titingnan natin yung 24-hour period ng kanilang data ay natiling low pressure area, shallow low pressure area lang siya. Pero itong si 95W ay within or next 24 hours, itataas na ni Japan Meteorological Agency si 95W as tropical depression na po. Kaya lang, nakikita natin hindi ito banta sa bansa dahil halos pan-west-northwestward ito na lilihis sa pinakamalapit na domain natin sa Pilipinas. So, yun po yung extended forecast niya, which is diniscuss natin yan kahapon. At mula naman sa pinaka-available na tropical cyclone track M symbol sa West Pacific Basin, mapapansin natin mukhang magiging tropical depression nga siya ayon dito kay Weather Nerds, courtesy sa kanila, pero mukhang masyado pang disorganized. Although malaki ang potential niya na maging tropical depression siya habang nandito po yan. Ayan. So yun lang pong pinaka-latest niya. Itong dalawang bagyo wala na, extratropical cyclone na po yung may tuturing itong dalawang ito. At unti-unti pahina na kasi yung dalawang yan, so hindi na natin masyado concern yan mga folks. So silipin naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring para sa posibleng magiging development itong si 95 at 96W just in case po. Pero kahapon po diniscuss na natin si 95W ay halos wala itong banta sa bansa o hindi man lang lalapit sa pinaka-domain natin sa Philippine Area of Responsibility. Ito yung si 95W na sinasabi natin. Makikita nyo po, pahilagang kanluran po ang kilos niya, halos hindi man lang ito lalapit sa pinaka-malapit na domain natin sa tropical cyclone advisory domain. Yan. Sa information domain lang papasok siya, pero sa advisory domain natin hindi siya nakikita na lalapit. Nangangahulugan lamang mga folks, hindi ito nakikitaan na banta sa bansa. Yan o. Pero dito aggressive yung forecast ni GFS. Posibleng maging tropical storm siya. Itong si 96W halos wala oh. Hindi nakikita dito. So shallow low pressure area lamang siya at hindi nakikitaan na magiging active na low pressure area itong si 96W. Gaya nga po na sinabi natin kahapon, malamang ay magiging isang tropical wave lang yan na magdadala ng maulang panahon dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Kay SMWF naman, ganun din, shallow trough lang din. Yan, dito medyo nag-improve siya dito So posible pang umabot sa tropical depression itong si 96W according sa forecast extension outlook ni ECMWF. Yan, posible pang mag-tropical depression siya. Pero mukhang ito ay tatawid ng bandang Bicol region Yan, bandang Southern Luzon. Tatawid itong si 96W according kay ECMWF. So mukhang tutumbukin niya ang bandang Southern Luzon, magiging maulan sa Metro Manila pagdating niya ng around June 29
So, mga lunes, mga folks, ha? So, mga lunes o martes, mukhang magiging maulan tayo sa Metro Manila. Dahil dito sa pinaka-shallow low pressure area, na posible pang maitaas as tropical depression yan ni Japan Meteorological Agency sa darating yan na lunes siguro o bukas na linggo. Well, tingnan na lamang natin mga folks. Kasi dito, tropical depression yung kanyang mean sea level pressure. Yan. Mga June 29, so Monday. So, mukhang magkaroon pa tayo ng pagkakataon o posibilidad itong si 96W baka maging tropical depression pa. And then, itong si 95W, makikita natin na hindi talaga nakikitaan na magiging banta sa bansa pa. Yan. Sa ngayon, yan po yung magiging outcome ayon kay ECMWF pa. So, posible itong mag-travel sa may bandang Southern Luzon sa darating na bukas ng gabi o bandang Lunes. Estimated ahead of time lamang yan mga folks. So, babantayin natin yan maigi. Wala naman sa global spectral model, mapapansin natin yung pagkilos ni 96W. Babaybay niya ang bandang Eastern Visayas and then medyo tatabas ito ng bandang Southern Luzon din. Pero bilang isang shallow, low pressure area lang ito. Ayun, no? At kung yung mean sea level pressure ang pagbabatayan, makikita natin kung magto-tropical depression ba siya. Dito, nasa 1,006 to 1,008 hectopascals kasi siya, oh. Yan, oh. So, mapapansin nyo mga folks, hindi siya nakikitaan na magto-tropical depression according dito sa global spectral model. So, iba-iba pa yung forecast nila. Hindi pa sila magkatugma ni ECMWF. Kay ECMWF, nakikitaan na posibleng maging tropical depression. Posible po yan sa darating na siguro bukas po ng gabi o Lunes na. Dito naman, halos shallow low pressure area lang talaga. Yan. Mga June 29, ayun, shallow low pressure area lang talaga siya. Oh. So, hindi pa talaga sila magkakatugma ng Japan Meteorological Agency. So, abang-abangan na lang po natin mga folks, lalo na sa darating na bukas po, hanggang bukas po ng gabi, malalaman natin. Pero malinaw lamang yan, rain bringer po yan, magdadala yan ng matitinding pag-ulan. And then, magre-reaccumulate yan dahil meron po tayong southwest monsoon. So, yun po ang magiging pag-iingatan po natin mga folks. Yan. Siyempre, very obvious naman yung convergence yan. Mataas naman ang convergence yan. Ayan, so, napakalino naman, mataas ang convergence, nasa around 33 to 44 kilometers per hour na yung kanyang convergence. So, mataas na yung convergence, ibig sabihin malinaw lamang na isa na itong invest low pressure area. Yan. Dito, hindi siya masyado aninag, pero dun sa pinaka-actual natin na ginagamit, sa mean sea level pressure, sa mean winds ay mataas na po yung kanyang convergence. Real time po ito na convergence. Yan. So, malinaw po na may kakaroon ng medyo Coriolis o low-level convection. Sa ngayon, disorganized nga lang siya. Mataas nasa 33 to 44 kilometers per hour. So, considering isang shallow low pressure area talaga ito. Then, titingnan natin kung aabot sa pagiging tropical depression na pinapakita naman ng ECMWF. Sa darating nga po na bukas siguro ng gabi o Lunes ng madaling araw. Well, depende yan. Obserbahan na lamang natin yan mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, medyo noisy tayo dahil meron tayong habagat rainfall at makikita naman natin, despite na may mga malakas na pagyanig kahapon at kagabi, karoon ng malakas na magnitude 5, malamang Mindanao na naman yan. Pero ngayong umaga, at least mga minor earthquakes lamang ang nadetect natin. Base na rin sa amplitude dito, kahit na mataas ang noise, malinaw naman yan. At double check natin kung may nakataas sa tsunami. Well, mababa naman, magnitude 4.9. So, walang expected tsunami warning na naka-indicate. So, balik tayo. At wala naman sa data feed ni PBOX. Well, meron tayong malakas na lindol na naitala ngayong umaga. Yan, merong isang magnitude 5.0 na naman dyan sa may bandang Sarangani Island na naman. Malapit. Yan, kanina itong 4:07 AM ng madaling araw. Diyan na naman sa may bandang Balut Island. Yan, halos sa isla ng Sarangani. So, probably, panibagong lindol na naman ito. Just in case din malakas po kasi siya na umabot ng magnitude 5. So, hindi natin maikukonsider siguro ito na aftershocks. Pero, panibagong malakas na lindol na naman yan. So, yumanig na naman sa paligid ng Sarangani Island.
Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Sarangani ha, at paligid niya ng Jose Abad Santos or bandang Glan. Malapit yan o sakop ng General Santos City. After 4:07 a.m., wala naman tayo naitala na magnitude 4 so far. Naitala dito. So mayroon agad tayong isang magnitude 5 na naman. So marami na naman magnitude 5 na naitala. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan. So tingnan po natin mga folks. For the month of June 2026. Yan, for the month of June 2026, ang total earthquakes na natin ay nasa 3,047 earthquakes na po. Yan. 2,899 between magnitude 2.0 pataas, 124 naman sa magnitude 4 pataas, 20 magnitude 5.0 pataas, 3 magnitude 6 at 1 magnitude 7.0. So ilan beses na natin pinapaliwanag na may pinakamarami pa rin na ang total earthquake sa paligid nga po ng General Santos. I-zoom in natin, nasa 2,079 po ang total nito. Pinakamarami sa ibang nalalabi ng bansa. Pero wag nating babaliwalain na dahil nagkakaroon na tayo ng clustered earthquake dito. Ilang beses na natin pinapaliwanag yan. Tumataas po yung clustered earthquake dyan sa bahagi nga po ng bandang Pangasinan. Ayan, merong 65 clustered earthquakes dyan ha. Yan ha, take note ha. Yan. Sa bandang Northern Luzon naman, ang paligid po ng Babuyan Islands or Dinagat Kalayan, Cagayan. Yan. Sa may bandang Kalayan, Cagayan paligid na may 31 na clustered earthquakes tayo dyan. Malapit sa Bangged ay 21. So, take note po yan sa mga area na yan ha. Yan. At maraming sumusubaybay at nagre-report na rin sila tungkol dito. Actually, last month pa natin binabalita yan palagi na tumataas po yung clustered earthquake dyan malapit sa Pangasinan sa bandang West Philippine Sea. So take note po mga folks ha, yung mga pagyanig na sa Luzon dahil hindi pa tayo nakakaramdam ng mas malakas na pagyanig sa Luzon, mas lalo po tayong mag-iingat ha. Lalo na sa may bandang kaluran po ng Luzon, yung area na yan ay mas crucial po na anytime ay mayroong posibleng magkaroon ng rupture na mas malakas na mga pagyanig po sa mga area na yan. So, at least may idea tayo. Ilang mga buwan na natin binabanggit yan at last month din natin na-analyze na posibleng po tayo magkaroon ng malakas na pagyanig dahil bago lumindol ng magnitude 7.8 sa may bandang Sarangani, nabanggit na natin mataas po ang pressure points dito sa timog silangan ng Mindanao at sa hilagang kanluran naman ng Luzon. Yung pressure points dyan ng subduction plates ay mas mataas na, lalo na dito sa parte po ng Luzon. Yan. At least dito sa may bandang Mindanao, medyo nakaka-release na po yung malakas na ruptured ng subduction plates. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 27, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 27, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. At asahan natin na magiging maulan pa rin tayo sa Metro Manila, although overcast nga po, and then suddenly nagiging maulan tayo, and then biglatan magiging maulap at magiging katamtaman na naman dahil po sa galaw ng habagat. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.